Kasaysayang hitik ng mga pangyayaring sa ilog na kaugnay. Diway silid ng alaalang pagdaloy ng ilog ang kapantay. Sa pag-inog ng mundo, dumaloy ka, ilog ng kasaysayan. Ang pumuprotekta sa mga taga-ilog, kasamang sinunog ang mga bahay sa loob ng bakod. Nakapasok ang hukbo ni Goiti sa loob ng Maynila at nagkaroon ng labanan. Marami ang mga katutubo ang nasawi sa labanan dahil sa sunog at mga tama ng armas. Umatras ang mga katutubong nakaligtas at iba ay tinapon ang kanilang mga armas sa ilog Pasig. Samantala, nakatakas naman sina Raha Matanda at Sulaiman. Atras! Nang mga sandaling iyon ay paparating na sana ang isang malaking paraos at ilan pang maliliit na bangka mula kay Raha Lakandula, ang Raha ng Tondo. Tutulungan sana nila ang hukbo ni Sulaiman sa pakikipaglaban sa mga dayuhan. Ngunit huli na ang lahat. Wala pa mang isang oras matapos marinig ang unang putok ng labanan. Natalo na ng mga Kastila ang hukbo ni Sulaiman. Ang mga Kastila na ang bagong hari at nagmamay-ari ng Maynila. Matapos ang labanan ay nilimas ng hukbo ni Goiti ang mga naiwang bahay pati ang kaharian ni Sulaiman. Sinasabing napakalaki ng palasyo ni Sulaiman. Matatagpuan dito ang iba't ibang klase ng yaman, mga alahas, iba't ibang klase ng metal, mga bato, mga nagagandahang tela at mga lalagyan ng punong-puno ng masasarap na klase ng alak. Nakakalungkot naman, Lola, ang nangyari kina Raha Sulaiman. Nakakainis sa mga Kastila. Dinaya nila sa Sulaiman. Dapat di na lang nila pinatuloy si Goiti sa kaharian nila. Ngunit hindi lamang doon natapos ang paglapastangan ng mga Kastila sa kaharian ni Sulaiman. Sa pag-alala ni Goiti na muling sasalakay ang mga katutubo ay pinag-utos niyang sunugin ang buong Maynila. Matapos ito ay muling naglayag ang hukbo ng mga Kastila pabalik sa Visayas upang ipaalam ang kanilang tagumpay kay Gobernador General Legazpi. Nagbunyi si Legazpi at ang mga Kastila sa panay sa tagumpay ni Goiti. Labis na namangha sa kagandahan ng Maynila si Legazpi kung kaya't napagdesisyonan niyang gawing bagong kolonya ng Espanya ang Maynila. Naglayag si Legazpi papuntang Maynila kasama ang 23 barkong lulan ang mga Bisayang katutubo. Dumaong sina Legazpi sa Cavite kung saan ay buong puso silang tinanggap ng mga katutubo. Sa panahong ito ay nakipagkasundo si Legazpi kina Raha Matanda at Raha Lakandula. Nangako si Legazpi na patatawarin ang kasawaliang ginawa ni Raha Sulaiman kapalit ng kasunduang kapayapaan at pakikipagkaibigan sa mga Raha. At noong 19 ng Mayo 1571 ay ginanap ang isang misa sa pampang ng Pasig. Sa misang ito ay pinahayag ng mga katutubo ang kanilang katapatan sa Espanya. Sa utos ni Legazpi ay tinayo ng mga katutubo sa timog na bahagi ng Ilog Pasig ang isang palasyo para sa Gobernador General, isang simbahan at kumbento para sa mga paring Kastila at humigit kumulang 150 bahay para sa mga mananakop na Kastila.
Noong ikatatlo ng Hunyo, 1571, ang Maynila na itinayo ni Sulaiman ay naging Maynila na ng mga Kastila at nagsilbing kabisera ng kolonya ng Espanya sa bansa. Ito na ang nagsilbing hudyat ng pananakop ng mga Kastila sa iba't ibang bahagi ng bansa na tumagal ng 330 taon. Wala na ang marayang kaharian ni Sulaiman. Lola, Ang mga Kastila na ang nagmamay-ari ng ilog. Oo, mga apo. Parte na ng kasaysayan ng Ilog Pasig ang pananakop sa atin ng mga Kastila. Lola, ano na po ang nangyari sa ilog ngayong mga Kastila na ang nagmamay-ari sa kanya? Hitik na hitik sa kasaysayan ng ilog sa panahon ng pananakop ng mga Kastila, mga apo. Hindi mauubusan ng kwento ang ilog, lalo na ng mga kwento ng kabayanihan. Pero... Sa susunod na naman ulit! Tama, mga apo. Sa susunod naman ulit. O siya, andina na tayo sa pampang ng ilog. Hanggang sa susunod muli, mga apo. Bye-bye, Lola Bebang! Hanggang sa susunod pong kwento! Ang komunidad at ang ilog. Ang pamayanan dapat sa ilog ay nakikialam. Inspiration na talaga nitong inawit ni Noel Cabangon, ang ilog ng buhay. At mga kailog, kung gusto pa po ninyong marinig yon at makita ang MTV na ginawa ng SPM, puntahan nyo lang ang YouTube at i-type nyo ang ilog ng buhay. Ayan, di ba? Sino ba si Noel Cabangon? Bakit siya ganito kaganda ang tinig at bakit parang binabantayan ng mga tao ang kanyang malambing na tinig? Lalo na sa malamig na hapong tulad ng ganito, di ba? Baka inaantok na sila. Baka inaantok na sila. Hindi, gising na gising. Di ba? Ang sarap pakinggan. Ayan, ang sarap pakinggan, sabi ni Jonel. Hindi kasi, marami nga nagtatanong kung bakit parang napaka-passionate ko sa pinang ng kalikasan, lalo na dito sa ilog. Dahil nung bata kasi ako doon sa sa bayan ako saan ako pinanganak. Sa Ilocos. Sa Rosario, alam yun. Ayan. Na-enjoy ko kasi yung Kalikasan. May ilog talaga. Mhm. Sa tubig. At doon talaga kami naliligo. Dapat isaw at saka nangunguha ng mga isda. Kasi very abundant yung ilog. Tapos doon din yung ito like ko na kwento. Yung rites of passage ng mga lalaki. Oo nga, sa ilog yun, di ba? Sa Oo, ilog, oo, ang pagbibinata. At Ayan. doon